Ang tinuturing na peste sa palayan ng mga magsasaka dito sa South Cotabato, naging instant biyaya para sa madla. Masarap siya kainin. Pang paganas kain. Pang padagdag allowance po, bayad sa utang. Tanong nga tayo sa mga lokal dito. Ano pipiliin nila? Bigas or baso? Ate, ano pipiliin nyo? Bigas o baso? Baso. Baso? Yes Bakit po. baso? Kasi po masarap po yung ano eh. Kuya, pasensya na po. Mabala lang. Bigas o baso? Baso. Baso? Bakit? Nasanayan na pagkabata. Sanayan pa rin. Curious rin ba kayo kung anong meron sa mahiwagang baso, Beros? Ito na nga. Bakit ba pinipili lahat ng tao yung baso at hindi yung banig, yung bigas? Ano ba meron sa baso? Yung apan, yung tipoklong kasi masarap kapatid. Yung tipaklong. Ang tawag niyo po dito? Apan. Apan. So itong tipaklong, kayo po yung nagluluto niyan? Yung mama ko. Yung mama. So magkano isang baso? 50 per baso po. So parang kasing katumbas lang ng isang... Opo. You heard that right, Beros? Ang halaga ng 1 kilo ng bigas, katumbas ng isang baso ng apan o tipaklong. Anak ng tipaklong nga naman, oh. Ang panguhuli ng apan, parang treasure hunting daw. Hihintayin mo ng dumilim, gamit ang plastic na galon at flashlight na nakalagay sa ulo. Metikulosong kamay at talas ng mga mata ang kailangan. Ganito yung pagkuha niya, no? Kasi tumatalon. Kaya lalagyan natin sa lalagyan. Maliit na pan. Wala pang pakpak. Ang mga apan, mas marami raw kapag umuulan. At ang mahirap na panghuhuli, mas humihirap pa raw kapag bilog ang buwan. Ito ang mangyari pag may buwan, lumilipad yung iba. Kaya kung ako sa inyo, bumili na lang kayo. So, hinuhuli niyo po yan sa bukid. May May humuhuli. tapos, Dahil- benta pa na. Pesi sa panin. Ating hilaw. Patay na po ba yan o buhay pa? Buhay pa po. Buhay pa. Eh, pag nilagay ko siya sa freezer, parang natutulog pa sila. Tapos pag nawala po yung lamig, Magbabuhay sila? buhay pa sila. Oh my God. Cryogenics. Ganon. Ang galing. So ito tulog po sila. Opo. Kung sa ibang lugar, chicharon o mani ang kinakain sa biyahe, dito sa Polomolok, pritong apan ang ginagawang chicha. Mulat sa pool, ito na po yung nakasanayan nyo eh. Kinakain nyo talaga yung mga apan. Ano po lasa niyan? Sarap po, parang chichirya lang. Parang chichirya. Pwede bang... Lahat kinakain? Opo. Parang chichirya nga lang. Nakalimutan mo. May sili. May sili. Meron akong nararamdaman na sipa. May iba't ibang sizes po ba itong apa na to? May maliliit, may malalaki? Mix na po siya. Kasi may tipak long, may tipak short. Kaya ba? Ang dating sumpa para sa mga magsasaka, naging biyaya rin kalaunan dahil napagkakakitaan na ito ng mga lokal. Ano pa po yung nagbibigay na tulong sa inyo dyan mula sa apan? Pang padagdag allowance po. Okay. Bayad sa utang. Bayad sa utang. Okay. Tapos pangkain araw-araw. 1998 pa raw nagsimula ang pagbebenta ng apan sa lugar. At isa si Ate Beth sa mga unang nakakita ng potensyal nito. Sabi ko, dalhin nyo sa highway. Subukan natin ibenta doon. 3 hours naubos ang 2 basket yung nalagyan ko ng mangga, kaing, para sa amin. Tapos, after 3 days, sabi ko, subukan kaya natin magluto at saka ibenta dito sa highway. Baka magpatok. Yun, nagluto ako hanggang marami na ang nagbinta ng apan sa highway. Ano, nabitig kayo sa biyahe? God! All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!